Putang ina yung taga Luzon. Hinahamon kami ng taga Tondo pati. Actually, taga Luzon ako pero putang ina, sumasang-ayon ako sa kanya Hindi ko alam, siguro maliit na creator lang naman ako para makita nyo o may makaalam, pero matagal ko nang sinabi sa social media na kung ang Malacanang o ang House of Crocs nasa Visayas o nasa Mindanao, puta, tagal lang tumalsik yung mga putang inang yan. Tagal lang wala yung mga putang inang yan. Kaso syempre, sinasamantala nila nasa Imperial Manila sila. Tangina, yung mga taga Visayas, Mindanao, minamalit nila, walang pera, magbabiyahe pa ba yan para mag people power? Yan ang utak ng mga putang ina kapitalista sa Maynila You know, my dream is to become a billionaire. So I want to be a capitalist also. Pero putang ina naman, I do not want to be corrupt like those. Tangina, gusto ko maging bilyonaryo, yung para ako si Mr. Beast. Kumita yung content ko, ganyan. O kaya may product ako, binenta ko, yun. Gusto ko maging bilyonaryo ng ganun. Pero yung putang ina, mangungurakot ka, di ba? Flood control, tapos ang dami namatay sa baha, ang dami na perwisyo ang dami na sayang na life, property, sinayang nyo lang, tapos nagpataba kayo mga putang ina nyo. Yung mga kurakot sa customs, kurakot sa lahat ng mga putang ina, mga ahensya na yan. Di ba? Hindi nyo ba naiisip yung impact na ginagawa nyo sa mga tao? Kasi ang mindset ng mga yan, ako, ang dami kong nakilalang mayaman Putang ina, kung hindi natin kukunin to, kukunin ng iba yan. Yan ang mindset Kukunin. Tangina, ginawang korporasyon yung Pilipinas, parang silang mayayaman lang yung may-ari. Nasa government service ka Di yan naman pag-aari yung Pilipinas. Kapitalista lang kayo sa Pilipinas. Kung gusto yung magnakaw, nakawan nyo yung korporasyon nyo. Pag-aari nyo yun Putang ina nyo, di ba? Pero yung makaka-apekto kayo sa tao, putang ina kayo. Alam nyo, ito, yung lalaking yun na nagsasalita, tama siya. Kung yung Malacanang nasa Mindanao, kaya yung mga nagsasabi-sabi sa social media na taga-tondo ako, taga-ano ako. Eh ano kung taga-tondo ka, magaling kang manaksak, sumpak, may paltek ka, may baril ka. Generally speaking, putang ina, sa mga taga Mindanao, suntukan, dahil boksingero dun, di ka ubra. Gangster, tondo. Kalokohan yun. I think yung mga concept na ganun, that is pakalat ng mga gago, mga trolls. So ulitin ko, taga Luzon ako. Walang away ang mga taga Luzon sa mga taga Mindanao, taga Visayas. Kami mga tao rito. Ako sabihin ko sa inyo, I really support Tatay Digong. I wish nasa Visayas ako, nasa Mindanao. I wish nasa Davao City ako doon. Mahihirapan ako manigarilyo dyan. Diba? Pero, you know, I wish na maayos yung Pilipinas. Yun lang naman ang wish ko I wish na may hustisya. Pag wala nang remedyo yung tao, putang ina, you take the power to the people. Kaso kasi may hirap tayo sa kahati-hati. At saka nagpapahirap sa tunay na people power. Ang nagpapahirap dyan yung mga pink laman. Wala, at saka yung mga komunista, mga putang inang yan, wala namang ibang interes yan. Hindi yan makikipag-participate kasi yung uupo si BP Sara. Mga putang ina yan, mga yan. Ako, I was a former activist, no? I used to justify yung plight ng mga nakikibaka. Kasi hindi naman naging madali yung buhay para sa akin. I was different from
kung ano yung ine-expect na kinalakihan ko ng mga magulang ko is different from kung ano yung kinalakihan ko sa actual world. Iba. Pero I kept things to myself. For example, bullying. For example, unfairness sa lahat ng mga naranasan ko yan sa lahat. Bata pa lang ako. Kaya lalong lumalakas yung loob nito mga komunista nito dahil maraming putang inang korap sa gobyerno. I just want you to look at the system of evil sa bansa natin. May corruption. Sabihin na natin sinisimbolo sila ni Bongbong Marcos. Corruption, no? Walang parity, walang fairness, walang justice sa mga serbisyo sa ating mga kababayan. And then, nagkakaroon ng reason yung communist, kuno. Although alam natin wala namang pakialam talaga yung mga putang inang yan. Pero on its face, kung magre-recruit sila ng mga tao, may reason. Nawala yung mga reasons na yun nung dumating si Duterte. Si Duterte lang yung nagpamulat sa akin ng lubos na pwede naman pala. Sinisira niya yung stronghold ng oligarkiya at saka ng mga korap sa gobyerno to create the cycle of the cause ng pinaglalaban kuno ng mga komunista. So, kaya masakit na masakit sa akin yung ginawa nila kay Duterte. Actually, ito problema, kung ako nakatira sa Davao, problema ko yung pagbili at paninigarilyo ko. But still, I support Duterte. Because he is pro-Filipino. He is the only president who I respected. He is the only leader who I respected. Ibang klase yung taong yan.